Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So ito na yung request ng nakararami na interview daw kay Cian Gasa. Ano daw masasabi ko? Hindi ko na i-play lahat, i-skip ko na, 'di ba? Pero susubukan natin ma-cover lahat ng importante. Na kung may kulang pa, pag magre-request kayo na sa akin ng video na 30 minutes ganyan, 30 minutes and above, bigyan nyo sana ako ng timestamp kung alin dun yung mga importante. Kasi sometimes hindi siya madaling reakan, sobrang haba. So, umpisa na natin para makarami. Pero don't you think naman natatamaan din yung mga taong ginaganon mo? Kaya nga sabi ko, aminado ako, na kinain din ako ng Parang naging heartless ka sa part na yan. Yes, kasi doon ko na-realize na kapag pala inapi-api ka before, mapapasa mo pala talaga yung down the line. Parang isang magulang na binugbog-bugbog yung bata, tapos nung nagkaroon na ng anak yung bata, binugbog-bugbog din niya. Parang domino effect siya. So, if ever, dun sa mga nagawan mo ng chismis na alam mong natamaan yung buhay nila, may gusto ka ba sabihin sa kanila or okay na yun? Sige, maikli lang. General lang. Alam niyo, 90% naman ng pinopost ko is totoo. Sabi ko nga 90%. So meaning, merong hindi totoo na 10%. ako bilang pambansang Marites, ito gusto ko lang i-reiterate hindi naman talaga ako naninira ng tao eh. Binobroadcast ko lang sa buong bansa yung kasiraan na sila din mismo ang may gawa. Nilalabas ko lang sa buong bansa yung baho na sila din mismo ang may gawa. Hindi, under the law kasi, ano pa rin yun libelous pa rin yun lumang tugtugin na kasi na maging depensa mo sa paninira ay yung pagsasabi mo ng totoo. Kahit kailan hindi pwede maging depensa yon sa sa paninira ang pagsasabi ng totoo. Kasi kailangang may purpose dapat kung bakit ka naghahayag. For example, ganito may isang vlogger halimbawa. May isang vlogger ang content niya poverty porn. Yung tumutulong-tulong siya, 'di ba? Tumutulong-tulong siya sa vlog niya. Nalaman mo na yung tinutulungan niya kunyari kapitbahay niya lang pala. Yung para bang niloloko niya lang yung mga nanonood dahil para padalhan siya ng pera. So for awareness, ang main purpose mo, for awareness, kailangan sabihin mo sa tao yon, oy, alam nyo ba si vlogger na ganito, hindi naman pala totoong tumutulong yan sa peke pala yung content niyan. Hindi naman pala, yung mga pinapadala yung pera dyan, hindi naman pala pinapantulong. Kapitbahay niya pala yung nagpapanggap na na may sakit or yung tinutulungan niya. Sa kanila din napupunta ang pera. Hindi paninira yon kasi ang main purpose mo nun, hindi naman magkaroon ng malis Gusto mo lang iklaro sa mga tao na tawag dito, na yun yung katotohanan kung saan napupunta yung pera nila. Public interest kasi yun next scenario halimbawa ako dito, nagle-lecture ako sa inyo tungkol sa medicine. Ako po ay graduate ako ng pagdodoktor. Ang gamot po sa diarrhea ay uminom ka ng 10 baso ng tubig kanal. Di ba? Yun ang tinuturo ko dito. Tapos ikaw naman ngayon, iimbestigahan mo ko. Nalaman mo na hindi naman pala ako graduate ng medicine. At kabulshitan lahat ng sinasabi ko. Makakapahamak sa mga tao. Okay lang yun. Diba? Pero yung out of nowhere, yung halimbawa, nananahimik sila, ni wala silang kinalaman sa kahit anong hindi public interest. Yung halimbawa, ganito, ito si Juan, alam nyo ba si Juan? Kanina, narinig ko sa bahay nila, nagpupukpukan sila ng kaldero ng asawa niya Narinig ko pati doon, sinigaw ng asawa niya, nang bababae daw si Juan. Naubos daw yung kabuhayan nila dahil sa pambababae ni Juan. Narinig ko yun. 'Di ba? Yung bagamat totoo, 'di ba? Bagamat totoo yung narinig mo at totoo yung hindi mo na business dapat 'yon.
Ano ang purpose mo? Bakit sinasabi mo sa mga tao yun? Awareness? No. Personal na yun eh. Hindi na yun, wala na yung kinalaman sa kahit anong problema ng publiko. 'Di ba? Di bali na lang sana kung serial na babaero yon, yung araw-araw lagi may babaeng kasama, public interest yun, baka mamaya ligawan kayo nito. Marami ng inano yan, napatunayan na, ito yung document, nakasuhan na siya ng estafa nung unang naging girlfriend niya kasi marami siyang hiningin pera doon na hindi niya binayaran. Ngayon, ito na namang isa. Okay lang yon para just in case na may ligawan pa siyang iba, alam nyo na. 'Di ba? Pero yung alam mo yon, may mga problema kasi na hindi na binobroadcast eh. Lalo na yung mga personal part. 'Di ba? Yung pinag-awayan ng mag-asawa, 'di ba? Or yung decision sa buhay. Maliban na lang kung ganito. Siya mismo ang nag-post sa public nung pangangaliwa ng asawa niya. O for example, si Eva, 'di ba? Nag-post siya sa social media. Tangina tong asawa ko si Adan, nahuli ko ng babae. Dahil nilabas nila sa publiko yon, pwede na natin pag-usapan yon. Public na yon eh. Nasa public na yung issue eh. Pero yung from nakatago, kakalkalin mo, tapos ilalabas mo, na wala namang interest ang publiko doon, yon, libelous yon. Hindi depensa kailanman ang magsabi ng totoo. 'Di ba? Kailangan may purpose ka dun eh. Pero ang problema sa akin along the way, nawalan ako ng empathy. Dapat, kahit alam ko na ito yung baho nila, kahit alam ko na ito yung kasiraan na sila din mismo may gawa, dapat iniisip ko pa rin yung punto na ano ba yung damages na mangyayari or madarama nila or magiging epekto sa buhay nila, sa mental health nila, or sa future nila kapag nilabas ko yung baho na yun. So, sa lahat ng mga taong nasagasaan ko at nilabas ko yung baho sa buong bansa at nasaktan ko without any emotional consideration, without empathy at all, humihingi ako ngayon right now, straightforward, ng pasensya. Hindi ko mababawi yung damages na nagawa ko. Pero ayon sa source malapit din sa'yo yung nagsabi sa akin eh. Ayon sa source. Talagang yung malapit sa'yo, yung nagsabi sa akin. Sabihin ko, baka mamaya maano kayo. Di umano, may nag-feed daw sa'yo ng ng issue eh. At yung issue na finifeed sa'yo na yon, part daw talaga ng game ng showbiz yun. For example, may isang artista, feed ka ng isang artistang laos na. Parang ito yata yung nangyari sa sa isang nag-viral dati na sinawsawan mo rin eh. Laos na itong artista na to, then magkakalat ka ng tungkol sa kanya. Ang purpose daw nun, para mapag-usapan uli daw siya. Parang ang nag-feed sa'yo ay taga-management din ng artista na yon. Parang. Di ba? Tapos pag nilabas mo yan, itatanong sa kanya ng mga reporter, 'di ba? Ay hindi po totoo 'yan, sa kanya lilinisin yung pangalan niya ngayon. Kumbaga, beneficiary din yung yung quote unquote sinisiraan mo. Di umano yun ang sabi sa akin nung malapit sa iyo na nakausap ko. Ngayon, kung hindi totoo 'yun, hindi totoo. Kasi napapansin ko 'yan eh. 'Di ba? Napapansin niyo sa sa pag nanonood kayo ng news, lalo na sa GMA, panay ang mention ng mga artista doon na, yung bida sa lolong na si ganito, ang bagong hobby niya ay pagbabasketball. Isipin ko, anong pakialam natin kung kung ang bagong hobby niya ay pagbabasketball, or si ganyan at ganyan ay nagkakaigihan dahil magkasama sila doon sa teleserye nilang ganito. 'Di ba? Ngayon ko naiisip, part pala ng marketing 'yon. Na the more na
na binabalita nyo kung ano yung nasa personal buhay ng tao, magkakaroon kasi ng recall yun eh. At magkakaroon ng interest yung tao, yung mga tao doon sa tao na yun. Kasi napapansin ko ngayon mga kababayan ko, ang hirap ng magpakilala ng artista ngayon. Ang lagi na lang nakikilala ngayon yung mga nasa social media. Hindi na yung... Actually, pagka nanood nga ako, may time na nadaan sa YouTube ko yung yung PBB. Wala na nga akong kilala dun eh. Wala na akong kilalang artista dun eh kung sino man yung mga yon. Hindi ko nakakilala yun eh. Basta yung mga artista na galing sa mainstream media, hindi ko nakakilala eh. Pero pagka galing sa social media na celebrity, kilala ko na agad. I don't know kung sa akin lang yun. Kayo rin ba? Ganun din ba? Kaya nga pa-identify. Nung kinontent ko ngayon, Ozone Disco, di ba? Nadaan ako dun sa PBB. May poster dun ng mga nandun eh. Tinitingnan ko, sino itong mga to? Hindi ko kilala. Kahit isa doon, maliban na lang kung dating celebrity yon na pumasok sa bahay ni Kuya. Pero yung ngayon, hindi ko nakilala eh. Gusto ko lang malaman ninyo na may realization ako sa mga bagay na yun. Somehow, meron akong regret sa mga nilabas kong yun. Ulitin ko, sila rin may gawa ng baho na yun eh. Pero dapat nilagyan ko man lang ng puso in some way. Kasi kung naganon nga ako ni Angelique before at naganon ako ng ex ko before, dapat alam ko rin yung pakiramdam ng ginaganon. Thank you, brother, for saying that. Grabe. Umpisa pa lang tayo sa interview, ang bigat na agad. So that's for the first question. Hindi mo kailangan muna Forward natin. First time ko nilabas yan. sa mga sinasabi ni Sina Sagot, kakain din ako yun. Para fair, just ka lang. O, pamaya. Live. Ako Panginoon nun. Lahat ng masasagasaan, wala akong pake. So, I read Mo. Ang dami mo na Sa sunod na question. sagot na. Ito next na lang natin. Tinatamaan ka pa rin ba sa mga sinasabi ng bashers sa'yo? definitely. Oh, so Definitely. you're not us. Di, wala yan. Kao ko, Brad eh. Kao ko eh. Ay, Hindi, so- hindi totoo yung sinasabi nila na sanay na nabugbog na sa bashing, hindi na naapektuhan. Bullshit yun. Plastic na mga tao nagpapanggap lang yung magsasabi ng ganong sagot yun. At the end of the day, tao ka pa rin. Pag mayroong sinabi sa'yo yung basher, papasok sa'yo yun under your skin, maapektuhan ka pa rin. Pero ito malupit dyan. Totoo yun na pag may basher talaga, nakakairita talaga. Pero kapag yung tinatawag kasi na sanay ka na, pag una pa lang ng sentence nila, hindi mo na dapat basahin. Kasi pag binasa mo yun, hanggang matapos mo yun, mabubwisit ka na nun eh. At makukumpel kang pansinin yun. Totoo yung sinasabi niya. However, yung sinasabi na sanay na ako dyan sa ganyan, yun yung pag may nakita kang gano'n, hindi mo na binabasa. 'Di ba? Sanay ka nang may ganon, pero ang intervention mo na lang doon, wag mo na lang basahin. Kung wala rin namang katuturan, dahil alam mo, sometimes, no, when you say bashing kasi, sometimes hindi valid ang argument ng mga yan eh. 'Di ba? Ang laging sasabihin niyan, yung walang kinalaman dun sa sinasabi mo. For example, sa akin, pag may in-expose ako na ghost hunter, ang sasabihin nila, inggit ka lang. Hindi mo kaya ang ginagawa nila. Na kung tutuusin, walang bearing yun dun sa sinabi ko eh. Okay lang sana kung may sinasabi, oy tingnan nyo ito ha, peke ito ha. Okay lang sana kung aanuhin nila ng argument yung, hindi, nagkakamali ka bungo, yan ay hindi yan peke, yan ay totoo kasi ganito, di ba? Pero hindi eh. Kadalasan hindi naman pinupunto yung nire-raise kong argument. 'Di ba? Palaging sinasabi nila na ikaw ganito ka, ganyan. hindi mo hindi ka na lang manood. Puro dami mo pang sinasabi. 'Di ba? Wala, hindi nila yun ang basher at yung sometimes hindi lang sometimes kadalasan personal ang atake ng mga yan eh. 'Di ba? Kung ano yung nasa paligid ko, 'di ba? Ano yung paano ako magsalita? Hindi yung mismong bilang tao naman hindi mo naman makokontrol yun eh, yung magiging punto mo. Yung kung anong itsura mo, hindi mo naman makokontrol yun eh. Ang guilty lang ako na nahapahagingan ko tungkol sa itsura si 88. Yung Ninja Turtle. Pero yung the rest, mas focus ako kung ano yung nasa video. Kasi naman si 88, grabe din naman sa akin nun. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Hindi ako naapektuhan kasi hindi ako nagbabasa. Mas Yun!
Very good. Same lang ng ano. Hindi ko pa napapanood to ha. Pero same lang kami ng ano. Yung sinasabi na hindi naapektuhan. Ano yun eh. Hindi ka talaga maapekto kung hindi ka magbabasa. Maski isa, kahit anong comment, kahit anong news, kahit anong post, hindi ako nagbabasa. Wala akong dump account, wala akong dummy account. Pag alam kong pumutok na yung pangalan ko at meron ng bashing, bro, wala akong gagalawin sa social media account ko. Para less, wala kang maramdaman. Etong malupit dyan. So, noong mga unang-unang taon, mga year 2021, 2022, pag merong negative na balita sa akin, yung mga friends ko, i-chat-chat ako, i-screenshot nila, isa-send sa akin. So, Yan! nire-reply Isa pa yan! Nakakabwisit yan, men! May mga time na hindi mo na nga pinapansin, bigla may mag-i-screenshot at isi-send sa'yo. Diba? Shout out Noriel. Isa yan si Sir Noriel eh. Na sabi, huwag mo na papansinin yan. Diba? Eh, kahit naman sagutin ko, hindi rin naman ako pakikinggan yan kung ano isasagot ko dyan eh. Diba? Totoo yan. Yeah, sila Solja. Sino pa ba yan? Bakit mo pa kailangan iparating sa akin yan? Gusto mo ba intindihin ko pa yan at masaktan ako? Kakaganon ko for the past 3 years, wala lang gumagano kaibigan. Alam na nila pag negative, okay, hindi na namin sasabihin kay Sian. Eto malapit dyan. So nagkaroon ng trending news last time, nasa Macau ako eh. Pumutok yung pangalan ko eh. Alam ko na pumutok yung pangalan ko kahit wala akong nababasa. Ulitin ko bro kahit isa, wala akong nabasa na post, na balita or anything last week. Wala. Alam ko lang na nagka-trending ako kasi nagchat-chat isa-isa yung mga friends ko. Okay ka lang ba? Oy, nasa how are you? Ikaw laman ng newsfeed ko. So sabi ko, oh shit, trending ako ngayon. And it's now time para wag social media. Kaya mo inalis yung page mo. Kaya ka din kumikita daw eh. Dahil dyan daw ha? Disclaimer, di ba? Yung nag-feed sa'yo ng info, yun ang nagbabayad sa'yo. Kaya kahit hindi mo i-monetize yung ano mo, paldo-paldo ka rin naman eh. Di umano ha? I-activate mo. Nang lumabas sa akin yung disabled on May 30 Oh my God. na sinabi na your account is disabled under account integrity and you have 180 days to appeal. In-appeal namin, bumalik ng May 31, doon ako nag-post ng statement. Tapos June 1st na take down. I swear to God, hindi ako nag-deactivate. Bro, Ba't sa magagawin dami yan? ng issue ni Sian Gasa, sino lang ba yung nakabangga ko last time? Tapos sasabihin nila, natakot daw ako, nagtago daw ako, nakahanap daw ako ng katapat. Mas malaki pa nga binabanatan ko before. Ito ano lang ba? Ito family drama lang to, ng third party at blah 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 na annulment. Ba't ito magtatago? Nandun ako sa Macau, nagpo-post ako real time. Nag-post ako, nasa airport ako. Pagdating ko sa Macau real time, nag-post ako ng hotel ko. Nag-post ako, andun ako mismo sa Galaxy Macau. Bro, real time lahat yon. So bakit ito magtatago? Anong kailangan? Bro, dinisable ako. Ang malapit nun, pagka-disable sa akin, bigla naglabas yung kabilang kampo na nagtatago daw ako. 2-point na narrative na si Sian Gasa ay tinaguan sila. Dahil To be fair naman kasi doon sa kabila, yung ano mo naman kasi, mga sinabi mo doon ay hindi accurate. Katulad nung sinabi mo na magkahiwalay na si Benitez pati yung asawa niya. Eh, ano lang eh, conjugal property lang yung hiniwalay. I mean, pinawalang bisa lang doon yung pagkakaroon ng conjugal authority do sa property, hindi yung marriage. Inaccurate ka doon, men. Pati yung sinabi na dinamay si Ivana Alawi. Na-mention lang si Ivana Alawi kasi kinikwento lang doon kung kailan nag-file ng annulment yung asawa nung babae. Sinasabi lang doon nung time na inamin niya na may relasyon siya kay Ivana Alawi saka siya nag-file. Yun lang naman ang sinabi, hindi naman sinabi na basta hindi naman dinamay eh. Medyo kasi yung wala sa hulog yung yung pagsasalita mo noon at pinanindigan mo talaga yung hiwalay na. Conflicting eh. May nag-file ng annulment tapos hiwalay na pala, di ba? dahil takot daw si Sian. After nila ipa-disable. Itataya ako buhay ng mga mahal ko sa buhay. Forward ko lang sa susunod na tanong. Bakit wala kang Facebook page ngayon? And take note lang lahat ng mga naglalabas ngayon na Christian Gasa, Sian Gasa, Christian Albert Hindi Gasa, ikaw yun. whatsoever, poster account lahat yan. Okay. Pero Try lang natin. hindi ko pinapa-take down, hindi ako gumagawa ng action, or hindi ko kinaklarify. Pwede ko naman i-post sa Instagram ko na, Poster. poster to. Hindi ko yan ginagawa sa kadahilan ng, corona yan, brady. It signifies na even if hindi ka active na wala yung page mo, people still talk about you. Alam mo, I can talk. Para marketing na rin
totally understand. Kasi influencer din ako, so alam ko yung feeling na pag pinag-uusapan ka, pag trending ka, ako rin as much as possible, ayoko tumingin sa kahit anong social media. Kasi alam ko naman na kung ano sasabihin nila, alam ko na rin naman na marami akong magiging bashes, maraming mag-hate sa akin, pero I'd never... Nandun naman lagi yan eh. 'Di ba? Ako hindi ko pa nararating yung status nila. Kasi ito mga big time na talaga to eh. Dito sa 20,000 subscribers pa nga lang, ramdam ko na yung init eh. So mga katulad pa kaya nila. 'Di ba? let it get to me. What Next, you next don't tanong. know won't hurt you. Exactly. So Bakit ka pagagawa ng labra? Gagamba. Sheesh. okay, next question. Sa lahat ng interview ko, ang intense mo kay Sian kasi random ko yung emotions mo, Brad eh. Ganyan ako lagi. Feeling ko kahit yung mga ibang nanonood, yung aura ng emotion mo, umaabot sa kanila eh. Pero alam ko rin na dami mo nang pinagdaanan, tol. Kung ba ako, hotel tested ka na. So, sa mas na tayo, level up na tayo, brother. Okay ka lang ba ako? Okay lang. Lalamig ka ba or anything? Mag-i-involve na tayo about sa influencers dito. So, kailangan mo sagutin kung hindi kakain ka. Yes or no question lang to. May mga sikreto ka bang iba pang alam na hindi namin alam pagdating sa celebrities at influencers? Yes, ang nilalabas ko lang 10%. Oh. Binabala ko yung 90% for future purposes. So, Just in case. Tingnan mo, pag mayroong pumuputok na issue sa akin, ni isang celebrity or mga influencer. Just in case ilalabas. kasi meron ko rin bala sa kanila. Okay, next. Kasi magtataka ka rin eh. Di ba nasa ibang bansa yan si Sian Gasa. Pero paano siya nakakasagap? May nag-feed sa kanya. Pinakamasakit na word na natanggap mo mula sa isang influencer, vlogger, or celebrity? Bro, to be honest, nung tinanong mo sa akin, walang pumasok sa isip ko, ibig sabihin walang significant enough na word na tumatak sa akin. So you got a lot of backlash dun sa hate galing sa mga sinabihan mo. Hindi bro, most of the time nagpapasalamat pa sila patatawa. Bro, bago kami naging magkakilala at maging somehow tropa ni Ivana, bro, sang kadakbak na ba sa akin yan for 5 years? Pero ngayon okay na. Oo, natatawa lang daw siya. Kasi napapansin nga niya na pag bumabanat ako, walang below the belt. For fun lang talaga. So to answer your question, ayokong gumawa ng kwento magpanggap na ito yung pinakamatindi. Kasi wala nang tumatak sa akin. Kanina napansin, pag sumasagot ako, dire-diretso. Kasi talagang yun talaga yung dito nasa isip naglag ko. ka. Dito naglag ako, wala akong natatanggap. Most of the time, positive pa. Alam mo, best example? Ilong ni Alex Gonzaga. Binash ko Brad yung ilong. Ano sabi ni Alex? Natawa pa. Kasi tama naman daw. Ito pa malupit. Nagpunta dito yung asawa niya. Kinumayan pa ako, nagkwentuhan pa kami. After ko i-bash yung ilong. Grabe, Ang no? una pang banat pasensya yun sa ginawa kong before. Yun ang una kong intro. So, para sagutin yung tanong mo, Next wala question. talagang tumatak sa akin na kahit sinong celebrity or influencer na masakit na salita. Wala pa. Kwentuhan. Ano ang Harap sa peeve mo pagdating sa mga influencers? Anong pet peeve mo? Pet peeve mo pagdating sa mga influencer? When you say pet peeve, ito ba yung parang, ito yung pinaka kinaiiritahan mo? Tama ba ako? Pet peeve. plastic na tao na pag nakaharap sa camera, akala mo mga sobrang anghel na walang bahid ng kasalanan kagaya ni Birhing Maria. Para bang Virgin Mary na parang walang bahid ng kasalanan Ganun yung image nila Hindi na mawawala yan, yung pagiging plastic. Kasi may binibenta silang may binibenta silang image kasi Kasama ng trabaho bilang influencer na a-idolin ka ng mga tao. 'Di ba? Kasama na 'yun doon. Kaya lang ako rule ko sa sarili ko, hindi ako magdideklara na banal ako Kaya nga kadalasan pag nanonood kayo sa akin, lagi kong sinasabi sa inyo, lalo na yung mga pag ang banat sa akin perpekto ka ba? Hindi ako perpekto. 'Di ba? Kung titingnan niyo ang mga naging kasalanan ko, baka mas makasalanan pa ako sa mga idol nyo na pinagtatanggol nyo sa akin. However, meron kasi tayong issue na pinag-uusapan. Doon lang tayo sa issue na yon. Kahit ba naman, let's say, ano ba yung madalas na pinupuna ko sa idol nyo? Peke yung video nila, di ba? Peke yung video. Kahit pa sabihin mo na na ako ay nakapatay ng 100 tao. Di ba? Hindi ako perpektong tao. Kahit ako ay ng estapa. Kahit ako ay ng rape ng 30 tao, 'di ba? Hindi mawawala kasi yung yung katotohanan na peke talaga ang video ng idol mo. 'Yun ang gusto kong ipunto. Never kong dinideklara na ako ay banal, ako ay
walang bahid ng kadumihan, maano din akong tao, makasalanan din ako. Kaya lang, inuulit ko may issue kasi tayong pinag-uusapan, dun lang tayo mag-i-stick. Hindi nakakaano kasi yung yung pagsita na, ikaw nga ganito ka ikaw nga ganyan ka 'di ba? Ikaw nga pinagkakakitaan mo Kahit pagkakitaan ko ang video ng mga yan, kapag sinabi kong peke yung video ng idol nyo, peke pa rin, hindi nagbabago. 'Di ba? Ang i-address nyo yung nire-raise kong argument. Tapos, Pero in reality, in real life, napakasamang tao pala. Napakayabang. Typical yan kasi nga kailangan meron silang pangalagaan na image sa harap ng camera Kaya nga ang diskarte din ni Makagago, 'di ba? Aminado din siyang gago talaga siya. Kaya kahit anong sita sa kanya na hindi na siya tatabla nung ikaw nga dati masama kang ugali, bla 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 ganon. Kasi yun naman lagi ang pangbara ng mga supporters pag hindi na nila kayang ipagtanggol yung mga Pobre, ang baba ng tingin sa mga staff niya. specific yun Hindi, wala. Teka lang. Chismis. Brad, chismis yan. Kayang tao dito. Interview ko to Interview ko to. Yun yung pinakaayaw ko sa lahat. Boss, labas ako dyan, boss Oo. Ako kasi, Brad, ako. forward ko lang Ayan, ile-level up. Hindi pa pala yun. Susunod na tanong. Sinong celebrity or influencer ang sa tingin mo hindi nagpapakatotoo o character lang? Opinion mo lang, so walang right or wrong answer. Artista? Artista or influencer? Basta kilalang tao. Yeah, guys! Hindi niya masabi. Kaya kailangan ko pa uminom. Teka, nag-iisip ako ng more dun sa naisip ko Baka meron pang mas more To the max talaga yung iniisip niya, guys. Iniisip ko pa, Sarap pala yung interview ni Sian, no? saan niya ba yung sobrang plastic na talagang pag nakikita ko, parang nandidiri ako. Ganun, mayroong ganun. May ganun. Pag nakita mo yung post mo ba sa feed mo, like, Scroll na. Ayoko na. hindi, ano namang pautot to? So, iniisip ko, sino pa ba yung... Sino kaya yun? Sabi ko ng tatlo. Tapos kung ano lang yung pinaka... Pero kung hindi mo naman pwedeng sagutin, this is on the table. Napepekean ako kay Nadine. We? Nadine Lustre. To be true. Mga advocacy and too good to be true. Unlike ni Catherine, wala naman siyang mga advocacy ng mga certain na salita sa mga issue. Lagi siyang nonchalant sa mga issue. Ito laging merong say. Isa pa si Daniel Padilla. Tunay? Ba't si DJ? Bro, puro pakitang tao na hindi mo maintindihan na ano. Ako kasi hindi ko... Libelous kaya yon? Sa bagay, tinanong yung opinion niya Feeling ko hindi libelous yun Feeling ko lang naman. Tinanong siya Sa tingin mo, 'di ba? Opinion kasi yun Well, tingnan natin Namimit sa personal, so... Hindi ko naman sila namimit sa personal. Tingin niya, Nakikita mo. wala naman siyang kinlaim na totoo yung dinideklara niya. Sa tingin niya lang. 'Di ba? Sa mga social media. At siyempre bro, sa dami ng intel na pumapasok sa akin ng mga chismis, bro, alam ko Alam ko yung mga ugali niya, alam ko sila kung paano sa likod ng camera dahil sa mga nakakarating sa akin ng mga intel, nakakarating sa akin ng mga chismis. Same. Sabi sa'yo Guys, sinagot niya. confirm merong merong sa kanya, nagtitip sa kanya Intel, nakakarating sa akin ng mga chismis. Same with Nadine. Guys, sinagot niya. Ang bigat. Siguro ito si Sian, halos lahat ng bao ng mga tao sa mundo, mga impormasyon nandito sa utak niya. Ready to strike Pag na-trigger, pag merong ginawa, kaya di rin sila makagalaw. Sa tingin mo ba, hindi lang basta sa power mo ginagawa tong Yung motivation ko, power Tapos, or artista ang Sinong celebrity influencer ang nilulook up to mo? na pag nakita mo, okay talaga to. artista, Brad. Any brother, artista or Mga influencer. famous personality. Pilipinas lang to, no? Yeah. Sigurado yung mga nanonood niya nakaganon na. Nakakapit na, Brad. Nakaganon na sila. Nag-aabang. Kasi si Gasa, siya madalas, naglalabas ng chismis. Pero never ko pa narinig na, Umure. ito ang gusto ni Sian Gasa. Ito yung wala siyang masabi. Kung influencer or artista ito, okay to. Pati ako na pag ganun Papasagot ako, nakita ko yung gagambay. Teka bro, look up to? Or not exactly look up to, sino yung okay sa'yo? Pwede hindi nagpo-post? Pwede basta kilala. Sobrang sikat pero hindi nagpo-post. Kaya akong idol. Sino? Erich Gonzalez.
Bakit si Eric? Tinaya niya manahimik mula sa Showbiz. Tapos nagpakasal sa pamilya ng bilyonaryo, nag-anak, nagpamilya, tapos nawala talaga sa social media. Yun yung yun yung niligawan niya, 'di ba? 'Di ba gumawa siya dati ng billboard para doon? Si Erich Gonzalez. Yun yung isang luxury na hindi ko kaya eh. Di ba sabi nga nila, Crush na crush it's niya yun human nature na bibilib ka or you will look up sa isang tao na nagagawa niya yung isang bagay na hindi mo kayang gawin. Tama? Parang ganito, bakit babaliw na baliw ang mga Pilipino sa mga bilyonaryo? Eh kasi hindi nila kaya magkabilyon eh. Or hirap sila ma-attain yung ganong level na bilyonaryo. Hindi, sino ba yung mga baliw na mga tao sa mga bilyonaryo? Yung mga taong hopeless sa sarili nila, na alam nila na tanggap nila sa sarili nila na hindi ako magiging bilyonaryo one day. Yun yung magiging fanatic eh. Ako, ang mindset ko, kaya ako maging bilyonaryo. Exactly, kaya hindi ka baliw sa mga bilyonaryo. No, I can do it. Kaya nga hindi ka baliw. Oo. Kaya nga hindi ka nila fanatic eh. Kasi alam mo sa sarili mo na one day, Ako din. Mindset ko din yan. Pag naging bilyonaryo ako, first 300 ng, sabi ko 300 pero, sige, first 500 na magko-comment dito sa video na to, may iPhone. Tumaya ako na loto kanina kanina kagabi. Hindi ko pa na-check kung tumama ako eh. kaya mo maging bilyonaryo. Kaya nga, going back to sa sinasabi ko, kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang gawin yung isang bagay at nagagawa ng isang tao, dun ka naglo-look up, dun ka bumibilib. Kaya bilib mo kay Oirich kasi, bro, hindi ko kaya yung peak ka ng karir mo, bigla kang nawala. Ang malupit dun, hindi ito usapin ng mental health na parang na-depress ka lang na kailangan mo lang ng time for yourself. Hindi bro hindi eh. Talaga, Crush mo yan. at the end of the nung nagkaroon ng hunger for fame, hunger for nakagalaw para mas lumaki pa yung kita. Reach Yung bagay. yung Career comes along the way. Kaya next question. nafe-feed lang yung ego mo, nasikat ka. Along sa kutong mundo pa. So, yung kakagot, yung napanalunan ko, merong kapalit. Ako na lang, Brad, usapan natin. Pag lahat na sagot mo, kakain ako ng isa. Ganito, pag nakain, Nakatalunan. kailangan kumain ako ng isa. And the last question, magbigay ka ng isang sikretong alam mo na hindi pa namin alam. Gumagalaw yun lang. Nag-iisip. Napaka-tricky nung question eh, no? Magbigay ka ng isang sikretong alam mo na hindi pa namin alam. Ikaw na bahala kung anong sikretong gusto mo sabihin. Pwede kang hindi mag-name drop. Pwedeng pangyayari. Sinasala ko lang. Ano yung pwedeng expose. Yan, napatahimik siya. Usually, rekta agad. Daming pumatok sa isip ko pero hindi ko pwede ilabas lahat. Oo. Yung sa tingin mo lang na okay, yun na safe. Or, okay na naman si Spider-Man. Mahilig sa sponky si Pwede mo ba isama yun? Like mga bigating tao, ganun. Hindi. Mayayaman lang ng mga simpleng tao na afam. Di ba may asawa siya? Annulled sila eh. Pero ang dahilan ng hiwalayan nila is nahuli ng lalaki na meron siyang sponking afam habang married sila. Oh, shit. Magkano yun? Wala akong alam. Basta yung recent lang din na meron siyang jowa. So, nahuli rin na meron siyang spong. So, hobby niya. Pero mayaman siya, di ba? Bro, ano naman kung mayaman ka? Ikaw manadagdagan ka naman ng 7 digits per month. Bakit hindi mo papasokin yun? Oh my God, 7 digits per month. At hindi isa. Ilan? Hindi ko alam kung ilan. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo, hindi to loyalista na isa-isang spong. Hindi talagang for the money lang to. Trusted sources to. With proof. Yung screenshots. Tsaka isa pa, ito, ako na may question nito. Kaya yun. Yung mga chismis yun yung lumalapit sa'yo. Because they find it na pag nagbigay sila ng intel sa akin, binibigyan nila ako ng pabor at iniisip nila na pag nabigyan nila ako ng pabor at bigyan nila ng chismis, magiging protection nila ako in the future kung ma-issue man sila. Ano yan eh, yung pabor ng tinutukoy niya, alam mo na kung ano yun. Anyway, yung kabuuan nito, no, sa channel ni Aga si Ching. So yan lang po muna, no, medyo na overtime ako ng 3 minutes. Limit lang sana sa 30 minutes. Yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.